Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1621. Nang papalapit na sila sa Talisman Hall, nakita ni Gerald na ang buong gusali ay pinahiren ng ginto. Lumitaw din na isang malaking bato tablet na inukit sa hugis ng isang lihim na diskarte sa anteng-anteng sa harap ng gusali. Dahil matatagpuan ito malapit sa pasukan, makatarungang ipalagay na ang tablet ay simbolo ng Talisman Hall. Hindi gaanong maraming tao ang pumupunta sa Talisman Hall sa pangkalahatan, at ang mga gumagawa ay karaniwang nakadamit ng marangyang damit. Iyon ay hindi talaga nakakagulat, gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay mas masaya kaysa sa kahit na ang pinakamahal na mga lokasyon sa loob ng Jailetra. Anuman pagdating sa pangunahing pasukan, sina Gerald at Nori ay sinalubong ng paningin ng isang lalaki na nagbobo ng isang balabal na kamukha ng isang robe ng korte. Naturally, kailangan ng isa upang matupad ang ilang mga kondisyon upang makapasok sa gusali, at ang lalaki ay kumilos bilang tagabantay ng pintuan ng Talisman Hall. Matapos tignan ng isang alindog na pangingisda ni Nori mula sa kanyang bulsa, ang mga mata ng tagapagbantay ng pintuan ay agad na nagliwanag habang siya ay ngumiti bago magalang na sinabi, "Maligayang pagdating, Miss Zon." Ang kagandahan ay isang alindog ng pagkakakilanlan, at ang mga naturang kagandahan ay ginamit upang sagisag ng katayuan ng isang tao sa loob ng Jailetra. Dahil si Nori ang panganay na binibini ng pamilyang Zon, isang medyo prestihiyosong pamilya sa loob ng Earth Capital, likas na alam ng tagabantay ng pintuan kung sino si Nori. Alinmang paraan pagkatapos ng pagtango bilang tugon sa may pinto, tinanong ni Nori, "Kaibigan ko siya, kaya dapat siya payagan na pumasok sa isang balon, tama?" "Oo, sa lahat ng paraan. Pakiusap, pumasok ka." Gumagalang na sagot ng pintuan habang binubuksan niya ang pinto ng Talisman Hall bago sumenyas para sa kanila na pumasok. "Salamat," sagot ni Nori na may magalang na tono bago akayin si Gerald papasok sa pangunahing lobby ng Talisman Hall. Sa sandaling nasa loob na sila, kaagad na napanganga si Gerald ng dami ng magagandang lihim na diskarte sa talismans na ipinakita sa loob ng bulwagan. Ang mga lihim na diskarte sa talisman sa loob ng lobby ang pinakatangi sa lahat ng Jailetra. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isa sa bawat anteng-anteng. Sa nasabing iyon, lahat sila ay napakabihirang at mahalaga. Tandaan, gayunpaman, na dahil ang lahat ng mga talismans na ito ay may perpektong kalidad, hindi sila kailanman mabibenta o may auction. Paliwanag ni Nori habang itinuturo ang mga anteng-anteng na ipinakita sa lobby. Ngayon, maaari mong o hindi maaaring malaman ito, ngunit ang mga lihim na diskarte sa talismans ay nahahati sa 6 na pangunahing mga kategorya. Ang mga ito ay pangunahing, karaniwan, gitna, mataas, bihirang, at perpekto. Tulad ng sinabi ko kanina, bukod sa ilang mga anteng-anteng sa loob ng lobby ng hall na ito, wala nang ibang perpektong mga anteng-anteng. Idinagdag ni Nori na nagsisimulang tumunog ng higit pa at parang isang gabay sa paglilibot. Hindi ba ang pinakamagaling na advanced na lihim na diskarte sa mga anteng-anteng na may kakayahang makagawa ng mga anteng-anteng na may perpektong kalidad? Tanong ni Gerald. Nanginginig ang kanyang ulo ng isang bahagyang mapait na ngiti, pagkatapos ay sumagot si Nori, kahit na ang Bashir ay isang mahusay na master sa paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans, kaya lang niyang gumawa ng mga bihirang kalidad. Hindi pa niya napapagbuti ang kanyang mga kasanayan na sapat upang lumikha ng isang anteng-anteng na may perpektong kalidad. Ang mga perpektong nakikita mo sa lobby ay nilikha ilang dekada na ang nakakaraan ng unang lihim na teknik na talisman crafter, si Master Kaiser. Sa buong kasaysayan, walang sino man ang maaaring lumampasan sa kasanayan ni Master Kaiser, at walang may ideya kung paano niya nagawang gumawa ng perpektong mga anteng-anteng. Ito ay isang patuloy na misteryo, alam mo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, dahan-dahang lumago ang interes ni Gerald sa mga lihim na diskarte sa talismans. Maya-maya, hindi niya maiwasang magtanong, "Nagtataka ako kung mayroong isang paraan para malaman ng isa kung paano gumawa ng mga anteng-anteng." Tuldok-tuldok panipi. "Oo naman, meron. Mahalaga, ang isa ay kailangang sumali muna sa Talisman Union, at kailangan ding magkaroon ng isang espesyal na tagapagturo na handang tanggapin ang taong iyon bilang kanilang mag-aaral. Nang wala ang dalawang iyon, malapit ng imposibleng malaman ang anuman tungkol sa paggawa ng anteng-anteng," sagot ni Nori. Kaya, kinailangan niya munang makuha ang kanyang sarili na isang tagapagturo bago pa siya magsimulang matuto kung paano gumawa ng mga anteng-anteng. Ito ay magiging isang hamon para kay Gerald. Kung sa bagay, ang tanging kilala niya sa Jailetra ay si Nori. Kalimutan ng mga tutor ni hindi niya alam ang isang solong guro dito. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na magiging mahirap para sa kanya na malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans.
Kabanata 1622. Bakit mo ako bigla tinanong tungkol dito? Maaari kang maging interesado sa pag-alam kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Tanong ni Nori habang nakangiti sa kanya. Nang makita na nahuli na niya, hindi ito tinanggihan ni Gerald at simpleng tumango ng marahan. Kaya kung talagang interesado kang matuto, maipakilala kita sa isang kakilala ko. Siya ay isang second rank na talisman master sa loob ng Talisman Union at ang kanyang pangalan ay Chase Hunt. Siya ay isang matandang kaibigan ng aking ama. Mungkahi ni Nori. Pwede ba yun? Ibig kong sabihin, hindi ako kahit isang lokal sa Jailetra. Kwalipikado ba akong malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans? Tinanong ni Gerald, alam na alam ang tungkol sa pagtatangi ng maraming tao mula sa Jailetra laban sa mga nagmula sa lupa. Mayroong sobrang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao mula sa dalawang lupain. Huwag mag-alala, mabait na tao si Master Hunt kaya sigurado akong hindi siya magtutuon. Bukod, ang aking ama ay hindi isa upang paalisan ang mga mula sa labas ng Jailetra. Sumagot si Nori, kinukumbinsi siyang huwag mag-alala tungkol dito. Kaya, ayos lang. Gayunpaman, mayroon pa akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin kaya't hindi ko pa masisisimulang matuto pa lamang. Masisiyahan ako kung makapagsisimulang matuto nang bumalik ako rito. Sabi ni Gerald matapos itong pag-isipan saglit. Walang problema. Sagot ni Nori habang pareho silang tuluyang pumasok sa bulwagan kung saan ipinagbibili ang mga anteng-anteng. Napansin ang kanilang pagdating, isang kawani ng benta ang nakangiti ng mabilis habang mabilis siyang lumakad patungo sa duo bago magalang na sabihin, maligayang pagdating. Paano kita matutulungan? Ang mga taong nakapasok sa Talisman Hall ay hindi ordinaryong tao kaya't alam ng mga tauhan ng benta na kailangan niya maging pinakamahusay na pag-uugali sa harap nila. Narito ang aking kaibigan upang bumili ng ilang mga anteng-anteng. Sagot ni Nori. Nakikita ko. Mangyaring dumating sa ganitong paraan kung gayon. Ipapakita ko muna sa iyo ang mga bagong talismans na ginawa ni Great Talisman Master Bashir muna. Sagot ng tauhan habang dinadala niya sila sa isang display counter na pinalamutian ng ginto. Sa loob nito, makikita ang isang hilera ng mga anteng-anteng. Ito ang pinakabagong bihirang mga kalidad ng anteng-anteng na ginawa ni Master Bashir. Mayroong mga anteng-anteng na spell ng pag-atake, anteng-anteng ng spell ng depensa, talento ng spell ng talampakan, pati na rin mga anteng-anteng sa spell ng espasyo, paliwanag ng detalyado ng mga tauhan. Nang makita sila, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng sobrang pagkabalisa. Habang ang mga anteng-anteng ay walang kamangha-mangha, ang bawat isa sa kanilang mga label ng presyo, na ipinakita sa ilalim ng bawat anteng-anteng ay nagsimula sa mga unit na nagsimula sa milyon-milyon. Hindi nakakagulat na tinanong siya ni Nori kanina kung sigurado siya kung mayroon siyang sapat sa kanya. Tulad ng nangyari, ang $2 milyong na nakuha niya mula kay Johnny ay sapat lamang upang makabili ng 2 anteng-anteng. Sa paghusga mula sa ekspresyon ng mukha ni Gerald, agad na nasabi ni Nori na wala siyang sapat sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, sumandal siya ng kaunti palapit kay Gerald bago bumulong, may gusto ka ba, Gerald? Nang marinig iyon, umiling-iling lang si Gerald bago tumingin ulit sa staff at nagtanong, mayroon bang ibang mga anteng-anteng dito bukod sa mga ito? Dahil ang lugar na ito ay napakalaking, makatarungang ipalagay na mas mura ang mga anteng-anteng din ang naibenta dito. Kabanata 1623. Pero syempre, pakiusap sumunod po kayo sa akin. Sagot ng staff ng akayin niya sina Gerald at Nori sa ibang hall. Pagpasok maraming mga anteng-anteng ang makikita na nakabitin sa pader. Sa kanilang lahat na tila may iba't ibang antas ng kalidad, mabilis na nagsimulang mag-browse si Gerald upang makita kung alin ang kailangan niya. Sa kabutihang palad, ang mga nasa loob ng bulwagan na ito ay abot kayang, mula sa mga presyo sa pagitan ng ilang libo hanggang ilang milyong dolyar. Inabot siya ng 1 oras ngunit sa oras na matapos na si Gerald, bumili siya ng ilang daang gitna at dekalidad na mga anteng-anteng. Nakuha niya ang kanyang sarili ng ilang dosenang bihirang mga kalidad din. Sa kabuuan, ang panghuling halaga ay umabot sa isang napakalaking $30 milyong. Naturally, ginamit ni Gerald ang kanyang sariling pera upang mabayaran ang labis na gastos. Gayunpaman, alam na ngayon ni Gerald kung gaano magastos ang mga talismans na ito. Kahit na, sila ay isang kinakailangang pagbili. Pagkatapos ng lahat, nais niyang ihanda ang mga ito para sa pagtatanggol sa sarili at kung sakaling may mga emerhensya. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga anteng-anteng ay hindi lamang sila magkakaiba-iba ng mga pag-andar at kapangyarihan, ngunit madali din silang madala at magamit. Anuman, ngayon na siya ay tapos na sa pamimili para sa mga anteng-anteng, pareho sina Nori at Gerald na umalis sa Talisman Hall. Ngayong nakalabas na sila, lumingon si Nori kay Gerald bago tanungin kaya. Tuldok-tuldok, ano ang balak mong gawin?
Hindi nakikita ang pangangailangan na itago ang anumang bagay, pagkatapos ay sumagot si Gerald, papunta ako sa Sun Neva City sa mundo. Oh, bakit? Tanong ni Nori sa isang usisang tono. Sa gayon, mayroon pa ring ilang mga quartermain na hindi ko pa nailalabas, mas partikular, hindi ko pa napuksa ang mga iyon mula sa pangalawang angka ng quartermains, ang Quantox ng Sun Neva City. Paliwanag ni Gerald. Nang marinig iyon, naintindihan ni Nori kung ano ang ibig sabihin noon ni Gerald nang sinabi niyang mayroon pa siyang negosyo na dadaluhan. Siguradong kung hindi niya alagaan ang mga Quantox sa lalong madaling panahon, tiyak na magiging sanhi ito ng mga kaguluhan sa hinaharap. Nakita ko. Kaya, mangyaring mag-ingat, tama. At kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mo lamang akong makipag-ugnay at susubukan ko ang aking makakaya upang ibigay sa iyo ang aking tulong. Sagot ni Nori. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Nakangiting sabi ni Gerald bago mabilis na tumalon. Nakatitig sa kanyang mabilis na paglaho sa likod, nagtaka si Nori kung tatanggapin mo siya balang araw. Samantala, sa wakas ay nagawa ni Johnny na malota ang daan pauwi sa kanyang mahirap na estado. Sa kanyang buhok na magulo at sa kanyang nakagawian na ugali, bilang batang Panginoon ng pamilyang logger, na ganap na nawala, si Johnny ngayon ay mukhang mas pulubi kaysa sa anupaman. Nang mapansin ang pagbabalik ni Johnny, isang lalaki, na matapat na kamukha ni Johnny, ay nagulat nang tanungin niya, Johnny. Anong nangyari sa'yo? Paano ka naging ganito? Ako, binugbog ako ng isang tao, kapatid. Sagot ni Johnny habang nakatingin kay Jonas Logger na may talunan na ekspresyon. Si Jonas ang panganay na kapatid ni Johnny, at siya ay pumasok sa first soul rank ng Sage Realm. Sa sobrang lakas, si Jonas ay miyembro din ng Furry Squad, isa sa mga mas nakatago na puwersa sa ilalim ng lupa sa Jailetra. Ang mga miyembro ng Furry Squad ay binubuo ng isang pangkat ng mga mamamatay tao pati na rin ang mga malalakas na magsasaka. Sama-sama, ang kanilang trabaho ay upang makamit ang mga misyon na ibinigay sa kanila. Ano? Upang isipin na ang isang tao ay talagang maglakas loob na talunin ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking iyon upang makapaghiganti ako sa iyo. Ungol ni Jonas. Ako, hindi ko siya gaanong kilala. Alam ko lang na parang siya ang kasintahan ni Nori. Sumagot si Johnny sa isang mapait na tono, pakiramdam kapwa nagagalit at nasasaktan sa tuwing naiisip niya si Gerald. Pagkatapos ng lahat, para sa batang Panginoon ng pamilyang logger ay mabugbog ng ilang bata. Tunay na isang kahihiyan sa mga logger. So, kasali ang mga Zon. Lumilitaw na lalo silang nagiging mayabang habang tumatagal. Paano sila naglalakas laban-laban sa aming pamilya? Panipi. Kabanata 1624. Ang ekspresyon ni Jonas ay tila dumidilim ng exponentially habang umuungal sa galit. Sabihin sa katotohanan, kapwa ang mga Zon at ang logger ay pantay na makapangyarihan sa Jailetra. Dahil ang alinmang pamilya ay hindi mahina kaysa sa isa pa, tinitiyak ng parehong pamilya na hindi makagalit sa bawat isa. Dahil sa paglahok ni Gerald sa mga usapin ni Nori sa oras na ito, gayunpaman, lumitaw na ang dalawang pamilya sa wakas ay magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Huwag kang mag-alala, Johnny, tiyak na tutulungan kita sa usaping ito. Sa katunayan, sinasabi ko sa tatay ang tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang tunay na may kakayahang mga Zon. Ungol ni Jonas habang pinaikit ang mga mata bago suportahan ang kapatid na bumalik sa kanyang silid upang makapagpahinga. Mabilis sa gabing iyon, ang manor ng pamilyang Quantox ay makikita ng maliwanag na naiilawan at ang mga tagapaglingkod ng pamilyang iyon ay tila nakatayo sa buong lugar. Si Zaki mismo ay nakatayo sa lobby, tinitingnan ang lahat bago siya sa halip balisa. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong matatanda ay nawala ng halos isang buong araw ngayon. Sa kabila nito, hindi nila ito naiulat muli nang makita kung gaano nag-alala ang kanyang ama. Sinabi ni Sean pagkatapos, huwag kang mag-alala, ama. Ang tatlong matanda ay labis na malakas na aalala. Tiyak na makakawala sila kay Gerald. Inaasahan ko lang kaya, sagot ni Zaki, mahigpit na kumunot ang kanyang mga mata. Katatapos lamang ng pangungusap ni Zaki, gayunpaman, biglang narinig ang boses ni Gerald na sumisigaw, mahirap na swerte. Sa halip na umasa para sa imposible, bakit hindi ka magsimulang mag-isip kung paano mo ipapaliwanag ang iyong pagkamatay sa natitirang quartermains? Narinig ang boses ni Gerald na umalangaw-ngaw sa buong manor, agad na nagulat si Zaki at ang natitirang pamilya niya, desperadong sinusubukang makita kung saan nagtatago si Gerald. Gayunpaman sa sumunod na segundo, lumitaw si Gerald sa likuran ni Zaki at itinaas ang lalaking may isang solong kamay. Pinaikit ang leeg ni Zaki pagkatapos ay idinagdag ni Gerald sa isang may marupok na tono, matigas ang ulo mo, Zaki. Kailangan mo ba akong pilitin na pumunta sa Sun Neva City kaagad? Namula ang kanyang mukha, si Flaky ay mahimasmasan lamang ng mahina habang sinusubukan nitong kumawala mula sa hawak ni Gerald. Naturally, walang paraan na nangyayari, at nahahanap ni Zaki ngayon na labis na mahirap kahit makahinga.
Pakawalan ng aking ama, Gerald. Ungol ni Sean habang nakatingin kay Gerald. Hindi pinapansin ang mga salita ni Sean, simpleng utos ni Gerald na lumuhod. Lahat kayo. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga Quantock ay simpleng nagpapalitan ng tingin sa bawat isa. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang handang sumunod sa utos ni Gerald. Nakikita ko kung paano ito. Kaya, dahil walang kumuha ng payo ko, tamasahin ang iyong paglalakbay sa impyerno. Pagkutsa ni Gerald habang hinihigpit niya ang hawak sa leeg ni Zaki. Tuldok-tuldok. Sa isang nakakasakit na snap ay wala na si Zaki sa mga nabubuhay tatay. Master. Nang mapagtanto na talagang ginawa ni Gerald ang gawa, si Sean at ang iba pang mga Quantock ay napasigaw lamang sa takot. Hindi mapigilan ang kanyang galit pagkatapos ay nag-charge si Sean kay Gerald habang umuungal, "You bastard! Papatayin kita." Nakalulungkot, ang kanyang pagsisikap ay ganap na walang silbi. Partikular na napunta si Gerald sa Sunnive City upang maalis ang Quantocks. Tulad ng kung paano niya napatay ang Quartermains, hindi niya maiiwasan ang sinuman sa pamilyang ito. Upang maging malambot sa kalaban ay malupit sa sarili, ay isang kasabihan na dumating upang matuto si Gerald habang siya ay may edad, at tulad nito, ang parehong mga Quartermain at ang Quantocks ay tumigil sa pagkakaroon. Sa tapos na niyang trabaho, mabilis na umalis si Gerald sa Sunnive City upang bumalik sa Jailetra. Kabanata 1625. Kinaumagahan nang makita ang ilang mga marangyang kotse na nakaparada bago ang manor ng pamilya Zon. Kapansin-pansin, ang bawat isa sa mga plaka ng sasakyan ay nagsimula sa salitang Lager na nililinaw kung sino ang bumibisita sa mga Zon. Matapos umuwi ang beat-up na si Johnny kahapon, naiulat ni Jonas ang insidente sa kanyang ama na pinuno rin ng pamilyang Logger, Augustus Logger. Nang marinig na may sumakit sa kanyang pangalawang anak na lalaki, nararapat na magalit si Augustus. Tiyak na hindi ito nakatulong na siya ay isang tao na napakaprotektibo sa kanyang mga anak. Hindi matiis ang katotohanan na ang kanyang minamahal na anak ay nasugatan, narito siya ngayon upang makipagtalo tungkol dito sa mga Zon. Master Zon, kung hindi mo namalayan, binugbog ng kasintahan ng iyong anak ang aking anak. Paano mo balak na ayusin ito? Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako bibigyan ng isang katanggap-tanggap na sagot. Sigaw ni Augustus na kasalukuyang nakaupo na nakatuwad sa harap ng pinuno ng pamilyang Zon na si Joshua Zon. Bago pa man makasagot si Joshua, si Nori, na nakatayo sa kanyang tabi, ay sumagot, ang sagot ay simple. Ang iyong anak ay walang katapusang naninira sa akin kaya nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tahimik, Nori. Sigaw ng kanyang ama. Nang marinig iyon, hindi nang ahas si Nori na magsalita ng isa pang salita at pasimpleng napatayo sa tabi niya. Kasunod nito, lumingon si Joshua upang tumingin sa mga Logger. Habang si Augustus ay tila malungkot, si Jonas na nakatayo sa tabi ng kanyang ama ay may isang mabangis na ekspresyon sa mukha. Nang maramdaman kung gaano kalakas ang aura ni Jonas, agad na nasabi ni Joshua kung gaano siya kalakas. Sa pag-iisip na iyon, si Jonas ay tiyak na hindi isang makikipag-usap. Anuman pagkatapos ng isang bahagyang pag-post, sinabi ni Joshua sa isang walang tono na tono, sa paraang nakikita ko ito, pareho tayong responsable para sa bagay na ito, Master Logger. Habang tiyak na hihingi ako ng paumanhin sa iyong anak na lalaki sa ngalan ng aking anak na babae, tulad ng sinabi ni Nori, ang iyong anak ang nagsimula sa lahat ng ito. Sa nasabing iyon, sa sandaling magawa ang aking paghingi ng tawad, inaasahan kong ang iyong anak na lalaki ay hindi masaktan ng aking anak na babae. Bilang pinuno ng mga Zon, alam na alam ni Joshua na hindi siya maaaring makompromiso ng sobra sa mga Logger. Kupitan ng basura, Joshua. Narito, ang iyong anak na babae ay mas mahusay na humingi ng paumanhin sa aking anak ng personal ngayon. Nabigong gawin iyon at sisirain ko ang iyong pamilya. Banta ni Augustus habang hinihimas ang mga kamay sa lamesa. Narinig iyon, agad na kumunot ang noo ni Joshua. Upang isipin na magiging mayabang si Augustus upang masabing gusto niyang sirain ang kanyang pamilya. Tunay na hindi siya lumitaw na igalang ang mga Zon. Nagiging medyo mayabang, hindi ba, Master Logger? Umaasa ako na naaalala mo na ang aking pamilya ay nagawang upang makakuha ng isang paanan sa Jailetra. Sa nasabing iyon, hindi kami magiging isang madaling target. Ganting sagot ni Joshua Isali. O talaga, nais kong makita kayong nagtatangkang ipagtanggol ang inyong sarili laban sa amin. Tinutya si Augustus ng may kasuklam-suklam na paghilik bago kumaway ng kamay. Pagkalipas ng isang segundo, lumipas ang 10 malalakas na lalaki na nakaitim na sumugod, na agad na binabalisa ang mga Zon. Ang imprudent. Ito ang man pamilya ng Zon. Talaga bang naiisip mo na lugar ito upang magawa mo ang gusto mo? Tandang padamdam. Sigaw ni Nori habang nakatingin siya kay Augustus at sa kanyang mga tauhan bago lumipat sa pintuan, hindi na makatiis na nasa presensya ng mga Logger.
Gayunpaman ang landas niya ay madaling hadlangan ni Jonas na habang nakatitig sa kanya ang mga sondang, pagkatapos ay nagbanta, sigurado akong alam mo na may gusto sa iyo ang kapatid ko, Nori. Tingnan kung sasamahan mo ang aking kapatid sa isang buong araw, isasaalang-alang ko ang pagtipid sa mga zon. Nabigo na sumunod gayunpaman at sisiguraduhin kung magbabayad ka ng malaki. Anong masasabi mo? Ano nga ba ang nasa isip mo kapag sinabi mong magbayad ng mahal? Tinutya ni Nori na halos hindi manakot sa banta ni Jonas. Simple lang talaga. Nangangahulugan lamang ito na hindi na ako magpapakita sa iyo ng awa. Ungol ni Jonas habang kaagad na tumindi ang pressuring aura niya. Magpatong ng isang daliri sa kanya at ginagarantiyahan ko na hindi ka aalis ng buhay sa lugar na ito. Kabanata 1626 na natapos ang pangalawang pangungusap ni Jonas biglang narinig ang boses ni Gerald. Kinikilala ang boses na iyon kahit saan pagkatapos ay bulalas ni Nori, Gerald. Kasunod nito, si Gerald ay naglakad papasok sa halip na casual ang mga kamay nito sa kanyang bulsa. Habang ang nakakagulat na pagdating ni Gerald ay nagpalakas sa puso ni Nori, ang mga mukha ni na Jonas at Augustus ay agad na namula sa galit. Kaya, ikaw ba ang sumakit sa aking anak? Ungol ni Augustus habang nakatingin kay Gerald. Paglingon sa kanya, humirit muna si Gerald bago nginisyan tama yan. Kung sa bagay, iyong anak na mayabang ay ang humamon sa akin sa isang tunggalian. Ano? Sinusubukan ba niya ngayon na maghiganti ang iba alang-alang sa kanya matapos siyang matalo? Gaano siya kaawa? Ang pandinig na agad na nagpadala ng dugo ni Augustus na kumukulo. Para sa isang brat, alam talaga ni Gerald kung paano matukoy ang kanyang kahinaan. Tulad ng sinabi ni Gerald, si Johnny ay tiyak na magiging tawa kung dapat mapagtanto ng mga tao na nakuha niya ang kanyang pamilya na maghiganti para sa kanya matapos na matalo sa isang tunggalian na sinimulan niya. Kung ano man ang kaso, binugbog mo pa rin ang aking kapatid. Hindi ko basta-basta papayagang lumipas ito. Sa nasabing iyon, hinahamon kita na makipagdilo ngayon. Ungol ni Jonas habang naglalakad palapit kay Gerald. Ano sa palagay mo ay magiging tugma kita kung hindi man lang ako kinaya ng iyong daliri? Ganti ni Gerald habang nakatingin sa Jonas na may kasuklam-suklam na mga mata. Nang marinig iyon, galit na galit si Jonas na sa huli ay nasiksik niya ng mariin ang kanyang mga kamao kaya't ang mga ugat niya ay tumambok ng patago sa kanyang mga braso. Hindi yan sumasagot sa tanong ko. O nagpapalabas ka ngayon? Pinukaw ni Jonas na hindi makapaghintay na gupitan si Gerald. Si Gerald para sa isa ay agad na masasabi kung ano ang nasa isip ni Jonas. Si Gerald ay hindi pa natatakot sa lalaki sa una at dahil humihiling si Jonas ng kanyang tadhana, walang problema si Gerald sa pagbibigay ng kanyang hiling. Ay tinatanggap ko ang hamon na tama sa isang kondisyon. Kung natalo ka, ikaw at ang natitirang mga logger ay dapat na itigil ang manakit kay Nori. Magandang pakinggan. Sagot ni Gerald. Deal. Gayunpaman paano kung talo ka? Maaari mong gawin ang nais mo sa akin kung mangyari iyon. Sabi ni Gerald na hindi pa nag-iisa. Kung sa bagay, sasabihin ni Gerald si Jonas ay hindi malapit sa kanyang laban. Sa mga kondisyon na napagkasunduan, ang parehong kalalakihan ay nagsimulang maglakad palabas upang simulan ang kanilang tunggalian. Habang ang iba ay mabilis na sumunod, tumakbo si Nori sa tagiliran ni Gerald bago bumulong. Gerald, hindi gaanong mahina ang kapatid niya tulad ni Johnny. Sigurado ka ba tungkol dito? Nakangiting ganti, simpleng sagot ni Gerald, huwag kang mag-alala, halos kahit isang tugma siya sa akin. Nakita kung gaano ang kumpiyansa ng ngiti ni Gerald, agad na nakatiyak si Nori. Pagkatapos ng lahat, alam niya na si Gerald ay ang uri ng tao na masasabi lamang ang ganoong bagay kung siguradong natitiyak niya ang kanyang tagumpay. Ngayon sa labas napatingin si Jonas kay Gerald bago sumigaw, inaasahan mong nasisiyahan ka sa akin na pinaputok mo ang iyong mga buto. Mura ang usapan. Inisya ni Gerald. Tapat na pinabayaan ni Jonas ang kakayahan ni Gerald. Pagkatapos ng lahat kahit na nabigo ang kanyang kapatid na mailabas si Gerald, alam ni Jonas sa katotohanan na ang agwat sa pagitan ni Johnny at ng kanyang lakas ay napakalawak. Sa pag-iisip na iyon, tiwala si Jonas na madali niyang talunin si Gerald. Dalhin mo. Umungal ang galit na si Jonas habang sumiklab ang kanyang aura. Kasunod nito, sinimulang singilin ng lalaki si Gerald ng napakabilis. Kabanata 1627. Nakatuon ang kamao niya sa ulo ni Gerald, sigurado si Jonas na sa pagkakabangga, ang bungo ni Gerald ay agad na mabubuksan. Gayunpaman, naging tanga siya kung naisip niya na ibibigay sa kanya ni Gerald ang pagkakataong iyon. Sa sobrang kadalian, simpleng humakbang si Gerald sa gilid upang maiwasan ang atake. Kahit na habang kumakalat kaagad ang kamao ni Jonas sa mukha ni Gerald, ramdam ni Gerald ang napakalawak na lakas sa suntok. Tuldok-tuldok.
Tulad ng isang taong pumasok sa first soul rank ng Sage Realm, walang duda si Jonas na isang malakas, sa kasamaang palad para sa kanya, ang kalaban niya ay si Gerald. Napagtanto na ang kanyang pag-atake ay talagang napalampas na iwan si Jonas na bahagyang nabigla. To think that Gerald was really this fast. Mabilis na nakabawi ang kanyang katalinuhan si Jonas saka mabilis na tumalikod upang ilunsad ang isang nakamamatay na sipa kay Gerald. Gayunpaman sa sandaling muli, iniwasan ni Gerald ang pag-atake ng walang problema. Mula sa nag-iisa lamang, ang pagkakaiba sa mga kakayahan ng duo ay linilinaw bilang araw. Sa mundo ng martial arts palaging may kalamangan ang mas dalubhasa at malinaw na nailarawan ito ng katotohanang hindi nagawang mapunta ni Jonas ang isang hit kay Gerald. Napakabilis lang ni Gerald kaysa sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang nagwagi sa laban na ito ay napagpasyahan. Bagaman alam niya iyon, tumanggi si Jonas na aminin ang pagkatalo. Kung sa bagay, nanumpa siya sa sarili na gugantihan niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkatalo kay Gerald. Manalo ka, may kakayahan ka lang bang umiwas? Pang-iinis ni Jonas sa isang muso. Kahit na sinabi niya iyon, matapat na pinahiya si Jonas. Kung sa bagay, parang hindi talaga siya sineryoso ni Gerald. Kahit na tinanggap niya ngayon na si Gerald ay hindi gaanong mahina kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanyang pag-atake ang nakarating. Nag-aalala lang ako na malalagpasan ka mula sa isang pag-atake. Sukli ni Gerald na may kasuklam-suklam ng ngiti sa labi. Nang marinig iyon, ang galit ni Jonas ay nag-spike habang nakakakuyom ang kanyang ngipin. Napakayabang. Ang yabang mong bata. Angal ni Jonas habang sinisingil ang lahat ng kanyang lakas bago atakihin si Gerald ng buong lakas. Siyempre, madaling iwasan ito ni Gerald kahit na napalampas ang pag-atake ng pangalawang Jonas, kalmadong tumayo si Gerald sa lugar. Dahil gusto ni Jonas na atakihin niya ng sobra, masayang pipilitin ni Gerald. Tumagal lang ito ng split segundo para sipain ni Gerald si Jonas sa tiyan. Napakabilis ng mga paggalaw ni Gerald na hindi nga nakapag-reaksyon si Jonas sa oras. Sandali na nahahanap ang kanyang sarili na pumailanglang, ito ay isang segundo mamaya nang ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa. Nang makita na ang kanyang anak na lalaki, na ngayon ay nagubo ng dugo, ay halos hindi na makakuha ng isang solong sipa mula kay Gerald, agad na namula ang mukha ni August. Hindi niya inisip na talo talaga ang anak niya kay Gerald. Nakatitig sa nasugatang lalaki, pagkatapos ay tumawag si Gerald sa isang walang tono na wala ka. Kahit na malinaw na lumitaw si Jonas na ayaw tanggapin iyon, tama si Gerald. Ang pag-unawa doon, pipiliin lamang ni Jonas na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili kung hindi man ay tiyak na gagawa sa kanya ng isang stock ng pagtawa sa publiko. Kabanata 1628. Kasunod nito, mabilis na dinala ni Augusto si Jonas sa isa sa kanilang mga sasakyan bago kaagad umalis. Nang makita na umalis na ang mga logger, tuwang-tuwa si Nori, ginawa mo ito, Gerald. Napakalakas mo na kahit si Jonas ay hindi kalaban mo. Habang patuloy na pinupuri ni Nori si Gerald, si Joshua ang iba pang mga Zon ay maaari lamang magpatuloy sa pagtitig sa kabataan, nagulat pa rin sa kinalabasan ng labanan na iyon. Napansin na walang imak ang kanyang pamilya pagkatapos ay kinuha ni Nori ang pagkakataong ipakilala si Gerald sa kanyang ama. Pare, ito ang taong pinag-uusapan ko kanina. Ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford. Narinig iyon, tumango lang si Joshua bago sumenya sa kanila na bumalik sa bulwagan sa ngayon. Nang makaupo na, inako ni Gerald na kamustahin, ang kasiyahan kong makilala ka, Master Zon. Ang kasiyahan ay akin. Alam mo, sinasabi sa akin ni Nori kung gaano kakatapang ngayon. Matapos masaksihan ang mga kaganapan sa ngayon, ligtas kong masasabi na sang-ayon ako sa kanya. Sagot ni Joshua, nakatingin kay Gerald na may nasiyahan na ekspresyon. Nilambing mo ako, Master Zon. Dahil sa mabuting kaibigan ako kay Nori, ang mga problema niya ay akin din. Anuman ang aking pagiging mapausok ang nagsimula sa lahat ng kaguluhan na ito sa una. Sa nasabing iyon, sana ay tanggapin mo ang paghingi ng tawad. Idineklara ni Gerald sa isang paumanhin. Kung sa bagay, kung hindi niya binugbog si Johnny, hindi lalapit ang mga loggers upang harapin sila sa una. Walang paraan na ikaw ang may kasalanan, Gerald. Malinaw na ako ang mali dito sa paggamit sa iyo bilang aking kalasag. Sinabi ni Nori habang tumagal ng isang hakbang pasulong upang ipagtanggol siya. O sige, tama na ang pagsisi sa inyong sarili. Hindi ko kailanman nagustuhan ang batang logger na iyon. Sa totoo lang hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ko na niloloko niya rin si Nori. Sa nasabing iyon, gumawa ka ng magandang trabaho, Gerald. Sa tulong mo, maaasahan ni Johnny na hindi lahat ng tao sa mundo ay natatakot sa kanya. Impyerno, sino pa ang mga logger? Ang mga ito ay mga light year pa rin ang layo mula sa sapat na may kakayahang makapinsala sa aming pamilya.
Idineklara si Joshua. Ang sasabihin sa katotohanan si Joshua ay hindi takot sa mga logger. Gayunpaman kung sila ay talagang naging kaaway, alam ni Joshua na ang parehong pamilya ay magdusa ng matinding pagkalugi. Kahit na handa si Joshua na labanan ito alang-alang sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon biglang may naalala si Nori. Sa pamamagitan nito, mabilis siyang humarap sa kanyang ama bago tanungin, pare, ikaw ay isang matandang kaibigan ni Master Hunt, tama ba? Mula sa Talisman Union. May kailangan ako ng tulong sa iyo. Iniisip mo bang sumali sa Union? Nagtanong pa kay Joshua. Hindi talaga. Nagtatanong lang ako sa ngalan ni Gerald. Interesado siyang malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Sagot ni Nori habang umiling siya bago lumingon kay Gerald. Mula doon madaling nahuli ni Joshua na ang kanyang anak na babae ay dapat na nahulog kay Gerald. Bagaman nauna niyang sinabi na Gerald lang ang ginamit niya bilang kalasag, alam na alam ni Joshua na gusto ng kanyang anak si Gerald. Anuman, ngumiti si Gerald kay Joshua bago magalang na sinabi, tama siya, Master Zon. Kung hindi ito masyadong gulo, nais kong humingi ng tulong sa iyo dito. Si Joshua para sa isa, ay mayroon ng isang mahusay na impression kay Gerald. Kung sa bagay, hindi lamang siya ganito kalakas sa kanyang edad, ngunit ang kabataan ay matalik na kaibigan din ng kanyang anak na babae. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na tatanggi si Joshua na tumulong. Huwag mag-alala, ang pinakamahalaga sa akin ay ilang mga salita. Paano naman makikipag-ugnay ako kay Master Hunt at yayayahan ko siya upang pareho kayong unang magkita? Kung handa kanyang tanggapin bilang kanyang alagad, binabati kita. Gayunpaman kung tatanggi siya, hindi ko rin siya tatangkaing pilitin. Kumusta iyon? Tinanong si Joshua habang iminungkahi niya ang pinakamahusay na pag-aayos na maisip niya. Malugod kung tatanggapin ang iyong mga kaayusan. Salamat sa iyong pagsisikap, Master Zon. Sagot ni Gerald na hindi man lang iniisip ng 2 beses tungkol dito. Kung sa bagay, ang katotohanan si Joshua na hindi pag-aanong pamilyar kay Gerald ay handang tumulong ay isang kasiya siyang sorpresa na sa kanya. Sa huli, lahat ng ito ay salamat kay Nori. Kabanata 1629. Hindi nagtagal bago ang isang matandang lalaki na nagbigay ng mahabang mga robe ay pumasok sa manor ng pamilya Zon. Gamit ang isang gintong badge na nakapin malapit sa kanyang dibdib, ang individual ay walang iba kundi si Master Chase Hunt mismo, isang second-rank Talisman Master sa Talisman Union, at nandito ka, Chase. Sabi ni Joshua habang mabilis siyang lumakad upang salubungin ng matanda nang makita siya. Kaya para saan talaga ang gusto mong makipagkita sa akin, Joshua? Tanong ni Chase nang hindi binubugbog ang palumpong. Sa casual na pakikipag-usap nila sa isa't isa, lumitaw na pareho silang matandang kaibigan. Sa gayon, nais kong ipakilala sa iyo ang isang taong may interes na malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Naisip ko na ang mga detalye ay maaaring may ayos ng mas mahusay ng harapan kaya't inimbitahan kita. Nakangiting sagot ni Joshua. Bahagyang nagulat nang marinig niya iyon pagkatapos ay nagbiro si Chase, huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mong gawing alagad ang iyong mahal na anak na babae. Agad na tumatawa bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Joshua, masayang-masaya ako kung talagang may interes siya sa paggawa ng anteng-anteng. Gayunpaman, mayroon siyang sariling mga plano. Anuman siya ang taong nais kong ipakilala sa iyo. Kasunod nito, ipinosisyon ni Joshua ang isang kamay papunta sa direksyon ni Gerald. Habang nakatingin si Chase kay Gerald pagkatapos ay idinagdag ni Joshua, Gerald, ito si Master Chase Hunt, isang second-rank Talisman Master sa Talisman Union. Nang marinig iyon, agad na binati ni Gerald si Chase sa isang magalang na tono, ang kasiyahan kong makilala ka, Master Hunt. Tumaan ako sa pamamagitan ng Gerald Crawford at narinig ko ang maraming mga kwento ng iyong mahusay na mga nakamit sa artesano ng lihim na diskarte talismans. Sa nasabing iyon, inaasahan kong tatanggapin mo ako bilang iyong alagad at turuan mo ako ng mga paraan ng paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Nakataas ang isang bahagyang kilay matapos marinig iyon pagkatapos ay lumingon si Chase kay Joshua bago sinabi, sigurado akong naaalala mo na hindi ko lang tinanggap ang sinuman bilang aking alagad, Joshua. Tuldok-tuldok panipi. Upang maging ganap na matapat, hindi masyadong interesado si Chase na kunin si Gerald sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngayon kung si Nori ang nais na matuto mula sa kanya, papayag si Chase na gawin ito ng walang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat siya ay anak na babae ni Joshua, at siya, para sa isa, ay tiyak na bibigyan ng mukha si Joshua. Gayunpaman si Gerald ay isang kumpletong estranghero sa kanya kaya't kung bakit medyo nag-aatubili na si Chase na tanggapin siya. Naaalala ko, subalit, alam ko na hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay may talento at sobrang lakas. Siya din ang matalik na kaibigan ni Nori, kaya, ungol ni Joshua habang tumango ito sa matanda.
Kaya sinasabi mo sa akin na gumawa ng isang pagbubukod at gawin siyang alagad ko, tama ba? Kumusta naman ito? Bibigyan ko siya ng pagsubok at kung maipasa niya ito, tatanggapin ko siya. Paano ito tunog? Mungkahi ni Chase. Bilang isang matandang kaibigan ni Joshua, alam ni Chase na kailangan pa niyang bigyan siya ng mukha. Sa pag-iisip na iyon, naisip niya na ang pagsubok kay Gerald ay magiging pinakamasasarap na paraan upang magpas siya ng mga bagay. Nang marinig iyon pagkatapos ay lumingon si Joshua kay Gerald upang makita ang kanyang tugon. Naturally, si Gerald ay bahagyang nag-atubiling sinabi niya, sumasang-ayon ako. At kung hindi ako makakapasa sa pagsubok, ako, si Gerald Crawford, ay nanunumpa na hindi naguguluhin ang Master Hunt. Narinig iyon pagkatapos ay ikanaway ni Chase ang kanyang kamay, na sinenyasan ng isang brush at blankong anteng-anteng na mahayag sa harap nilang dalawa ni Gerald. Magaling. Simple lang ang pagsubok ko. Kung totoong ikaw ay may talento tulad ng sinabi ni Joshua, makakaya mong kopyahin ang aking anteng-anteng. Kung pumasa ka, kukunin kita bilang aking alagad. Paliwanag ni Chase. Kasunod nito, hinawakan ni Chase ang kanyang brush bago mabilis na gumuhit sa kanyang anteng-anteng. Kabanata 1630. Pagkalipas ng ilang segundo, ibinaba ni Chase ang kanyang brush bago itapon ang anteng-anteng sa kalangitan. At tulad nito, ang anteng-anteng ay naging isang gininto ang phoenix na pagkatapos ay umangat. Ang anteng-anteng na ito ay tinawag na Soaring Golden Phoenix. Paliwanag ni Chase habang sumenyas para magsimula na si Gerald. Pagkuha ng pahiwatig, pagkatapos ay ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata bago maingat na alalahanin ang bawat isa sa mga dating stroke ng Chase. Nang makita na walang sinulat si Gerald pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Chase, alam mo, maaari ka lang sumuko kung hindi mo magawa ito. Sumuko. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, medyo nakaramdam ng inis. Kailan ba niya inamin ang pagkatalo? Ang pagsuko ay wala lamang sa kanyang diksyonaryo. Makalipas ang ilang segundo, biglang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata bago inabot ang brush at nagsimulang gumuhit ng isang anteng-anteng na katulad ni Chase. Sa kung gaano kalikido ang kanyang paggalaw, halos pakiramdam na gumagabay si Gerald ng tubig sa ilog habang gumuhit siya. Ito ay napakalikido, sa katunayan, na natagpuan ni Chase ang kanyang paunang paghamak na mabilis na nagbago sa sorpresa. Hindi niya mapigil ang aminin na si Gerald ay talagang may talento sa paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans, ano pa, nagawang kabisaduhin ni Gerald ang mga stroke at pattern ng anteng-anteng sa maikling panahon. Naturally, hindi magagawang iguhit ni Gerald ang anteng-anteng na kasing bilis ni Chase dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito. Kahit na, ang kanyang pagganap ay hindi pa rin kasiya siya para kay Chase. Pagkalipas ng halos 10 segundo, nakita ni Chase na nagawa ni Gerald na gumawa ng isang eksaktong kopya ng kanyang anteng-anteng. Kasunod nito, nanood ang lahat habang itinapon ni Gerald ang anteng-anteng sa hangin. At isang malutong na hiyaw ng isang phoenix ang sumunod. Pagkalipas ng 1 segundo, nagmaterialize ang isang gininto ang phoenix at nagsimulang palibutan ang lahat sa himpapawid. Sa gayong kamanghamanghang mga pakpak, ang pumailanglang na phoenix ay mukhang talagang namamangha. Tuldok-tuldok. Anuman, nagtagumpay si Gerald. Pagpalakpak ng kanyang mga kamay, si Chase ay may isang maliwanag at nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, hindi masama. Hindi talaga nagbibiro si Joshua nang sinabi niyang may talento ka. Mabuti kung gayon. Kukunin kita bilang aking disipulo ayon sa napagkasundoan namin. Narinig iyon, agad na nagpasalamat si Gerald kay Chase sa isang magalang na tono, pinahahalagahan ko ang mga papuri, guro. Maging si Nori at Joshua ay nasiyahan na makita ito. Partikular na natuwa si Nori para kay Gerald. Talagang hindi niya inaasahan na magagawang gayahin ni Gerald ang anteng-anteng ni Master Hunt. Dahil dinala kita ngayon sa ilalim ng aking pakpak, mayroong 2 mahigpit na mga patakaran na kailangan mong sundin. Sabi ni Chase na may biglang mahigpit na ekspresyon sa mukha. Sabihin sa kanila, guro. Susundin ko ang anumang sasabihin mo. Mahusay na sinabi. Una sa lahat, dapat mong gamitin ang anumang lihim na diskarte sa talisman sa loob ng J-letra. Pangalawa, hindi mo dapat turuan sa iba kung paano gawin ang mga anteng-anteng. Sabi ni Chase. Ang parehong mga patakaran ay ang mga utos ng Talisman Union at walang pinapayagan na sirain ang mga ito. Kapag nasira na, ang lumalabag sa panuntunan ay agad na mapapatalsik mula sa Union at mawawala ang kanilang katayuan bilang isang miyembro. Bagaman madaling kabisado ni Gerald ang mga patakaran, nalaman niya na ang unang panuntunan ay medyo nakalilito. Hindi niya dapat gamitin ang alinman sa mga lihim na diskarte sa talisman sa loob ng J-letra. Nangangahulugan ba iyon na maaari pa rin niyang magamit ang mga ito pabalik sa lupa? Anuman pagkatapos sabihin sa kanya ang mga patakaran, sinabi ni Chase na, tama, kung gayon. Dadalhin ka na kita sa Talisman Union para sa pagpaparehistro.
Pagkatapos nito, ikaw ay magiging isang opisyal na miyembro ng Union at aking punong disipulo. Habang iniwan ni na Gerald at Chase ang manor ng pamilya Zahn upang magtungo sa Talisman Union, tinitiyak ni Chase na sabihin kay Gerald na ang proseso ng paggawa ng mga antang-antang ay hindi madali. Naglaan din siya ng oras upang sabihin kay Gerald na ang Talisman Union ay labis na prestihiyoso sa loob ng Jailatra. Sa pag-iisip na iyon, ang mga bahagi ng Union ay may mga katayoang maihahalin tulad sa mga maharlika sa loob ng Jailatra. Kabanata 1631. Nang makarating sila sa Talisman Union, dinala ni Chase si Gerald sa main hall. Isang lalaki na nakasuot ng parehong kasuotan kay Chase ang dumating upang batiin sila at may kasamang isang binata. Master Hunt, mukhang nakakuha ka na ring disipulo. Sinalubong ng lalaki si Chase ng isang maliliit na ngiti. Master Griffin, saan ka pupunta? Ang kanyang pangalan ay Iliad Griffin. Tulad ni Chase, siya din ay isang 2 ranggo na Talisman Master sa Talisman Union. Kaya, masasabing sila ay kapwa magkakapatid. Gayunpaman, sinimulan ni Lloyd na kumuha ng mga alagad ng mas maaga kaysa kay Chase. Haha, Master Griffin, saan ka pupunta? Humiti ng mahina si Chase at sumagot kay Iliad. Master Griffin, ang aking alagad ay gumawa ng isang taong may kalidad na anteng-anteng. Dinadala ko siya upang salubungin ang dakilang guro upang hilingin sa kanya na bigyan siya ng pamagat ng isang ranggo na manunulat ng talento. May pagmamalaking sinabi ni Lloyd kay Chase. Ang hierarchical na istruktura ng Talisman Union ay nahahati sa 4 na antas, na kung saan, mula sa ibaba hanggang sa tuktok, Talisman Scribe, Talisman Scholar, Talisman Master, at Talisman Great Master. Kapag ang disipulo ay kinilala ng kanyang tagapagturo ay makakatanggap siya ng pamagat ng isang Talisman Scribe. Matapos makuha ang titulo, nangangahulugan ito na nakuha niya ang kanyang sarili sa isang lugar sa Talisman Union. Ito ay isang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Iliad Griffin. Sa loob ng mahabang panahon, nagsimula ng kumuha ng mga alagad si Lloyd, ngunit hindi pa matagpuan ni Chase ang isang kandidato na gusto niya. Kaya natural, medyo nahuhuli siya. Ngayon, ang alagad ni Lloyd ay nakakakuha ng pamagat ng isang pangkat na manunulat ng talento, ngunit si Chase ay nagiging alagad lamang. Kahit papaano ay pinababa nito si Iliad kay Chase, iniisip na si Chase ay nasa likuran na niya. Kung gayon, babatiin kita, Master Griffin. Gayunpaman, ang aking alagad ay nakakakuha din ng pamagat ng 1-rank Talisman Scribe sa lalong madaling panahon. Si Chase, na ayaw matalo, ay tumugon kay Griffin ng may kumpiyansa dahil tiwala siya kay Gerald. Sa palagay ni Chase, si Gerald ay mas may talento kaysa sa alagad ni Iliad at siguradong malalampasan niya ito. Malaki. Hihintayin ko iyon. Pagdating ng oras, maaari tayong magkaroon ng tugma upang makita kung kaninong disipulo ang mas malakas. Hinahamon ng maaga ni Iliad si Chase. Bakit hindi? Tinanggap kaagad ni Chase ang hamon ng walang takot. Pagkatapos nito, umalis si Iliad kasama ang kanyang alagad. Pagkaalis ni Iliad, tumingin si Gerald kay Chase na may usisero ang mukha. Tinanong niya, Guro, bakit ba nagtitiwala ka sa akin? Tawa ng tawa si Chase at ipinaliwanag dahil alam kong kaya mo ito. Napakatalentado mo. Tiyak na ikaw ay magiging isang napakalakas na Talisman Master. Narinig ang kanyang papuri, naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya. Hindi pa nga siya nagsisimulang matuto, ngunit si Chase ay mayroon ng labis na pag-asa at pagtitiwala sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang magtrabaho ng napakahirap at huwag pabayaan si Chase. Kung hindi man, gagawin niyang mawala ng mukha si Chase sa Talisman Union. Kailangan niyang daijin ang alagad ni Iliad. Nang maglaon, tinulungan ni Chase si Gerald sa pagpaparehistro upang sumali sa Talisman Union at nakuha ang kanyang membership badge. Pagkatapos, pinatong ito mismo ni Chase sa dibdib ni Gerald. Kabanata 1632. Sa pagtingin sa makintab na badge, nabigla si Gerald. Sa wakas ay naging miyembro siya ng Talisman Union pati na rin isang disipulo ni Master Chase Hunt. Ngayon, maaari niyang malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Gerald, sasamahan mo ako sa ilang mga araw na ito. Tuturuan kita ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa mga lihim na diskarte sa talismans at mga paraan ng pagguhit ng mga stroke. Bagaman napakatalino mo, may mga bagay na kailangan mo pang matutunan upang makabisado ang mga kasanayan. Ang talento ay isang pinagsamang kalamangan, ngunit kailangan mo pang malaman ang maraming mga bagay. Huwag masyadong magmamalaki, intindihin. Tumingin si Master Hunt kay Gerald at taos pusong pinayuhan. Oo, Master Hunt. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang sinabi mo at magsumikap sa pag-aaral kung paano gawing talismans ang lihim na pamamaraan. Hindi kita papahiya. Tiningnan ni Gerald si Chase na may matinding determinasyon at tumanggo. Si Master Hunt ay may ganoong kataas na inaasahan para sa kanya, syempre hindi niya siya papabayaan.
Nasabi na dinala ni Chase si Gerald sa kanyang tirahan at sinimulan nila kaagad ang paglalakbay ng pagtuturo at pag-aaral. Mabilis na lumipas ang oras. Lumipas na ang ilang araw. Sa pananatili ni Gerald sa bahay ni Chase, si Nori ay bumisita ng ilang beses, ngunit dumarating lamang siya upang makita kung paano nakitungo si Gerald. Ngayon, si Gerald ay nagpa-practice mag-isa sa hardin. Matapos matuto ng ilang araw, lubos na naunawaan ni Gerald ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans pati na rin ang mga pattern ng stroke. Labis na nasiyahan si Chase sa pagganap ni Gerald. Sigurado siya na hindi niya napili ang maling tao. Ang talento ni Gerald ay napakataas. Sa loob lamang ng ilang araw, nakagawa na siya ng malikhaing malinang na kalidad. Bukod dito, ang mga anting-anting na iyon ay may mataas na antas sa kategoryang iyon at nakagulat itong si Chase. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga araw noon, wala siyang talento ni Gerald noong natutunan siyang gumawa ng mga anting-anting. Kaya, nagawa lamang niyang gumawa ng anting dekalidad ng mga anting-anting. Tulad ng sinabi, gumagana ang talento, lumilikha ng henyo. Si Gerald ang henyo. Sa kaunting gabay lamang, agad niya itong naunawaan at pagkatapos ay lumikha ng nakakagulat na mga kamanghamanghang bagay. Sa ngayon, mabilis na gumuhit si Gerald sa anting-anting sa harap niya. Ito ay isang gintong dragon. Nakita ni Gerald ang pattern ng gininto ang dragon na ito sa isang lumang libro. Kinuwenta niya na misteryoso at mapaghamong ito kaya't nagpasya siyang subukan ito. Ang matandang librong iyon ay ibinigay sa kanya ni Chase para sa kanyang kaalaman. Bukod sa mga pattern na ginamit upang makagawa ng perpektong kalidad ng mga anting-anting, natutunan ni Gerald ang lahat ng iba pang mga pattern. Ang gintong dragon na ito ay isa sa mga pattern na ginamit sa perpektong kalidad ng mga anting-anting. Matagal nang narinig ni Gerald na ang perpektong kalidad ng mga anting-anting ay napakahirap mabuo dahil nangangailangan sila ng mga kasanayan at ang mga stroke ay labis na detalyado at hindi karaniwan. Sa makatuwid, walang nagawang makabuo ng isang perpektong kalidad na anting-anting hanggang ngayon. Gayunpaman, ayaw bilhin ito ni Gerald. Naisip niya na walang anumang bagay na malulutas sa mundong ito. Ang nag-iisang problema ay ang paraan upang magawa ito ay hindi pa natutuklasan. Ding! Sa pagtatapos ng kanyang unang eksperimento, itinapon ni Gerald ang anting-anting sa kanyang kamay sa langit. Ang anting-anting ay agad na naging isang gininto ang sinag at nawala. Ang unang paglilitis ay isang pagkabigo. Hindi. Dapat itong maling stroke. Gusto kong magpatuloy. Hindi sumuko si Gerald at sinimulan ang kanyang analysis. Pagkatapos nagsimula na naman siyang gumuhit. Makalipas ang ilang minuto, matapos niyang gumuhit, itinapon niya sa langit ang anting-anting sa pangalawang pagkakataon. Muli, ang anting-anting ay naging isang gininto ang sinag at nawala. Ngunit sa oras na ito, ang sinag ay mas maliwanag na may isang bahid ng pilak. Tila napabuti niya ng kaunti. Nang makita ito, tumaas ang kumpiyansa ni Gerald. Pakiramdam niya ay nagpapabuti siya. Kaya't kung patuloy siyang nagtatrabaho sa huli ay magtatagpumpay siya. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni Gerald ang kanyang pangatlong pagsubok. Kabanata 1633. Sa kanyang pangatlong pagtatangka, binago ni Gerald ang paraan ng pag-stroke. Sa totoo lang, ang pattern ng gininto ang dragon na ito ay hindi karaniwan. Ang pagsisimula ng mga stroke sa iba't ibang mga spot ay magdudulot ng iba't ibang mga kinalabasan. Kapag natagpuan niya ang tamang lugar upang simulan ang mga stroke ay makakagawa siya ng perpektong kalidad na anting-anting. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ni Gerald ang pagguhit sa pangatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, marami siyang pinagbuti. Bagaman hindi siya nakagawa ng isang perpektong kalidad na anting-anting, matagumpay siyang nakagawa ng isang bihirang kalidad na anting-anting. Isang makintab na pilak na dragon na napapaligiran ng gininto ang ilaw ang lumabas mula sa anting-anting at biniilog si Gerald. Gerald, kumusta ang kasanayan mo? Doon lang bumalik si Chase mula sa trabaho at naglakad na siya papasok sa hardin habang tinanong niya si Gerald. Sa sumunod na segundo, binuka ni Chase ang kanyang mga mata at ang mukha niya ay nagbago ng husto. Nagbihis siya ng isang nagtataka na mukha. Isang bihirang kalidad ng anting-anting. Sumandal si Chase at sumigaw habang nakatingin sa pilak na dragon. Tulad ng sinabi niya na nawala ang pilak na dragon bago si Gerald. Nag-expire na ang anting-anting. Ang bawat anting-anting ay maaaring tumagal lamang ng ilang 10 segundo, 1 o 2 minuto ng higit pa. Kapag natapos ang oras, ang epekto ng anting-anting ay mawawala. Ito, Gerald, ginawa mo ito. Makalipas ang ilang sandali nang sa wakas ay makapag-react si Chase, tinanong niya si Gerald. Marahang tumango si Gerald at sinabing, "Opo, guro. Ginawa ko ito. Paano mo nagawa upang makabuo ng isang bihirang may kalidad na anting-anting?"
Tandang padamdam. Alam mo na ba ang mga stroke na ginamit sa paggawa ng mga bihirang kalidad ng anteng-anteng? Naguguluhang tanong ni Chase kay Gerald. Imposible para sa isang baguhan na malaman ang mga stroke para sa paggawa ng mga bihirang kalidad ng anteng-anteng sa isang maikling panahon, pabayaan mag-isa. Kailangan niyang matutunan ito ng sunod-sunod upang maabot ang yugtong ito. Ngunit ngayon nagawa na ni Gerald ang isang bihirang kalidad ng anteng-anteng na matagumpay. Ito ay simpleng pag-iisip. Master, nagpa-practice lang ako dito ng mag-isa. Patuloy kong binago ang paraan ng pag-stroke at pagkatapos ay nagtagumpay ako. Kalmadong ipinaliwanag ni Gerald kay Chase. Tiningnan ni Chase ang nasayang na mga papel na anteng-anteng sa sahig. Alam niyang hindi gaanong nagsasalita si Gerald. Ito ang resulta ng kanyang pagsusumikap at kasanayan. Sumama ka sa akin sa Great Master Hall. Dadalhin kita upang makilala ang talisman mahusay na guro. Hindi na nakatiis si Chase at hinawakan ang braso ni Gerald habang nagsasalita. Ang magtuturo at alagad ay mabilis na umalis sa bahay at nagtungo sa Great Master Hall. Ang Great Master Hall ay ang tirahan ng chairman ng Talisman Union, ang Talisman Great Master ng Talisman Hall na si Chadwick Gibson. Kailangang iulat ni Chase ang nasabing kagulat-gulat na balita sa Talisman Great Master, Chadwick Gibson, at hayaan siyang bigyan si Gerald ng titulong One-Rank Talisman Scribe. Hindi nagtagal nakarating na rin si Chase sa Great Master Hall kasama si Gerald. Nagkataon nakilala nila si Eliud at ang kanyang alagad si Nolan Jacobs sa pintuan. Yo, Master Hunt, naghahanap ka rin ba ng Talisman Great Master? Nang makita ang pagdating ni Chase, ninisya ni Lloyd. Master Griffin, bakit nandito ka rin? Hindi ba nakuha ng iyong alagad ang pamagat ng isang-isa na ranggo ng talasaling manunulat? Mahinahon na tanong ni Chase. Nagtaka siya kung bakit tuloy-tuloy siyang bumabangga sa lalaking ito saan man siya magpunta. Kabanata 1634. Masakit ang ulo ni Chase tuwing makakasalubong niya si Eliud sapagkat laging gusto ng inis na ito na inisin siya, at paminsan-minsan ay nilalagay niya ito. Sa kabaligtaran, ipagyabang niya ang kanyang sarili. Nakakainis lang yun. Ang Talisman Great Master ay nag-iisa mula pa noong ilang araw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nakuha ng aking alagad ang kanyang titulo. Narinig kong lalabas siya ngayon kaya mabilis ko siyang nakita. Master Hunt, dinadala mo ba ang iyong alagad upang makakuha rin ng isang pamagat? Paliwanag ni Lloyd kay Chase bago siya kainahinalang nagtanong. Tama iyan. Napakatalino ng aking alagad. Napakabilis niyang pagbuti kaya dinala ko siya rito upang makuha ang titulo. Sumagot si Chase na may mataas na kumpiyansa. Medyo nagulat si Lloyd nang marinig siya. Alam niya na si Chase ay tumanggap lamang ng isang disipulo ilang araw na ang nakalilipas, ngunit ngayon, ang disipulo ay makakakuha na ng isang titulo. Ito ay medyo napakabilis sa kanyang opinyon dahil ang kanyang alagad ay gumugol ng halos 2 buwan sa pag-aaral bago siya kwalipikado upang makakuha ng isang pamagat. Master Hunt, ang pagkuha ng isang pamagat ay hindi isang maliit na bagay. Hindi ka maaaring magbiro dito. Sigurado ka bang kwalipikado na ang iyong alagad para doon? Paalala ni Lloyd sa kanya, nakatingin kay Chase na hindi makapaniwala. Siyempre, alam ni Chase kung ano ang ibig sabihin ni Eliud. Malinaw na hindi naniwala si Lloyd sa sinabi nito. Nailoloko mo ba ako? Matagumpay na nakagawa si Gerald ng isang bihirang kalidad ng anteng-anteng, at sulit na banggitin na ginawa niya ito ng walang anumang patnubay. Natutunan niya itong lahat ng mag-isa. Sa ganitong talento at kakayahan, paano siya hindi naging kwalipikado? Pero syempre, hindi sasabihin sa kanya ni Chase ang totoo tungkol kay Gerald. Haha, syempre alam ko yun. Naniniwala pa rin ako na hindi ako bibigwin ng aking alagad. Tumawa si Chase at sumagot kay Eliud. Matapos makinig sa kanyang tugon, tahimik na uminis si Lloyd sa kanyang isipan. Gusto niyang makita kung paano pinahiya ni Chase ang sarili sa paglaon. Hindi siya maniniwala na ang alagad ni Chase ay maaaring magtagumpay sa paggawa ng isang anteng-anteng sa isang maikling panahon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng Great Master Hall. Sina Chase at Eliud ay mabilis na dinala ang kani-kanilang mga alagad sa bulwagan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong sutla na dragon robe ang nakaupo sa hall. Siya ang Talisman Great Master ng Talisman Hall na si Chadwick Gibson. Chase, Lloyd, bakit ka nandito? Pagkakita sa kanila, marahang tanong ni Chadwick. Mahusay na guro, dinala ko ang aking alagad upang mag-ulat sa iyo tungkol sa kanyang tagumpay at upang makuha ang pamagat ng isang ranggo na manunulat para sa talento para sa kanya. Nang hindi hinihintay na buksan ni Chase ang kanyang bibig, kinuha ni Lloyd ang pagkakataong makausap muna si Chadwick. Oh, anong uri ng anteng-anteng ang nagawang gawin ng iyong alagad? Tanong ulit ni Chadwick. Upang makuha ang ranggo ng isang Talisman Scribe, dapat makakuha ng pagkilala mula sa Talisman Great Master muna.
Mahusay na master, ang aking alagad, si Nolan Jacobs, ay nakagawa ng mataas na marka ng kalidad na lihim na diskarte sa lihim. Agad na sumagot si Lloyd, ang mukha nito ay puno ng di may pipigilang kay abangan. Mataas na antas na anteng kalidad na anteng-anteng. Hindi masama, may talino talaga siya. O sige, sumasang-ayon ako na bigyan ang iyong alagad ng pamagat ng isang-isang manlalang manunulat. Maaari kang pumunta sa hall ngayon at magpatuloy sa pagrehistro. Nang marinig iyon, tumango si Chadwick sa kasiyahan at sinabi, sa totoo lang, isang-isang manlalaro ng talisman na manlalaro ay nakagawa lamang ng isang mataas na antas na anteng kalidad na anteng-anteng. Salamat, dakilang guro. Si Lloyd at ang kanyang alagad, si Nolan, ay agad na nagpasalamat sa Talisman Great Master. Chase, paano ka? Narito ka ba upang makakuha ng pamagat para sa iyong alagad? Tiningnan ni Chadwick si Chase at tinanong. Oo, dakilang guro. Ang alagad ko ay tinawag na Gerald Crawford. Nagagawa na niyang makabuo ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa lihim. Sinabi agad ni Chase kay Chadwick. Kabanata 1635. Narinig ito, si Lloyd at ang kanyang alagad na aalis ay tumigil sa kanilang landas. Mabilis na lumingon si Lloyd at tinitigan si Chase sa sobrang hindi makapaniwala. Ano ang sinasabi mo? Ang iyong alagad ay maaaring makabuo ng isang dekalidad na anteng-anteng. Kainahinalang tanong ni Lloyd. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Chase. Sa kanyang nalalaman, ang alagad ni Chase ay nag-aral lamang ng ilang araw. Paano posible na nakagawa siya ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa lihim? Sa katunayan, ang kanyang alagad ay nakagawa lamang ng isang dekalidad na anteng-anteng matapos ang pag-aaral ng halos 2 buwan. Gayunpaman, dahil hindi magawa ng kanyang alagad, hindi ito nangangahulugan na hindi rin ito magagawa ni Gerald. Chase, gaano katagal ang pagsunod sa iyo ng iyong alagad? Tanong ni Chadwick. 5 araw, dakilang guro. Matapat na sagot ni Chase. Imposible. Mahusay na guro, ito ay ganap na imposible. Dapat nagsisinungaling sa iyo si Chase. Paano posible na ang kanyang alagad ay makagawa ng isang mataas na kalidad na anteng-anteng pagkatapos ng pag-aaral sa loob lamang ng 5 araw? Tandang padamdam. Bago pa makapagsalita si Chadwick, galit na sigaw na ni Lloyd kay Chadwick. Hindi naman siya naniwala. Hindi mapigil ang sumimangot ni Chase. Tumilim ang mukha niya at binalingan niya si Lloyd. Master Griffin, dahil hindi ito magagawa ng iyong alagad, hindi ito nangangahulugan na hindi rin magagawa ng aking alagad. Sinabi ko na sa iyo dati na ang aking alagad ay may talento. Ang pag-aalinlangan ni Lloyd kay Gerald ay katulad ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling kakayahan, kaya't hindi hinayaan ni Chase na punahin ni Lloyd si Gerald. Bukod, si Gerald talaga ang may kakayahang gawin ito. Nasaksihan niya mismo ito. Kung hindi man, hindi siya pupunta upang makita ang Talisman Great Master. Malaya ba siya? Lloyd, manahimik ka. Nagdilim ang mukha ni Chadwick at inutusan niya si Lloyd ng mahigpit. Hindi na naglakas loob si Lloyd na magtunog at tumahimik siya kaagad, ikinulong ng mariin ang kanyang bibig. Chase, malay mo ba sa mga kahihinatnan na kakaharapin mo kung nagsisinungaling ka? Paalala ni Chadwick kay Chase. Hindi ito nakakatawang bagay kaya't inaasahan niyang pag-isipan ito ni Chase bago magpas siya. Hindi pa huli ang lahat para ibalik niya ang sinabi. Mahusay na master, ako, si Chase Hunt, ay hindi kailanman magsisinungaling. Tiyak na may talento ang aking alagad. Mariing sagot ni Chase kay Chadwick. Kaya, dahil iyon ang kaso, ako mismo ang magsusulit sa kanya. Kung tunay na siya ang inaangkin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng pamagat ng isang ranggo na Talisman Master. Iminungkahi ni Chadwick kay Chase matapos marinig ang sinabi nito. Tumalikod si Chase at tumingin kay Gerald na nakatayo sa likuran niya. Kalmado si Gerald, hindi man lang kinabahan. Gerald, handa ka na ba? Tanong ni Chase. Tumango si Gerald na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon sa pagsubok. Nang makita si Gerald na sumasang-ayon sa pagsubok, tiniyak ni Chase. Alam niyang kakayanin ito ni Gerald. Pagkatapos tumabi sina Chase, Lloyd, at Nolan, at naghanda si Chadwick ng isang brush at anteng-anteng na papel para kay Gerald. Inilagay niya ang mga ito sa harap ni Gerald. Napakadali ng aking pagsubok. Kung makakagawa ka ng isang mataas na kalidad na anteng-anteng sa lugar, makakapasa ka sa pagsubok. Kung nabigo ka't nangangahulugan ito na ang iyong tutor ay namumula at siya ay mapapatalsik mula sa Talisman Union. Pareho kang mawawala ng iyong pagiging miyembro ng Talisman Union. Maikling ipinaliwanag ni Chadwick ang mga patakaran ng pagsubok at pinaalalahanan siya tungkol sa mga kahihinatnan. Naiintindihan ko, dakilang guro. Patunayan ko ito sa iyo. Sumang-ayon dito si Gerald nang walang pag-iisip. Kabanata 1636. O sige, magsimula na tayo. Tumango si Chadwick at sumenyas na magsimula na siya.
Nang nasabi na niya iyon, mabilis na kinuha ni Gerald ang brush at nagsimulang mag-drawing sa papel ng anteng-anteng. Inilabas ni Gerald ang mga pattern mula sa kanyang alaala. Napagpasyahan niyang bigyan ng isang matapang na sampal ang mukha ni Lloyd at Nolan upang maipagmalaki niya ang kanyang tagapagturo. Sa makatuwid, hindi plano ni Gerald na gumawa ng isang mataas na kalidad na lihim na diskarte sa lihim. Sa katunayan, binalak niya upang makabuo ng isang mas mataas na kalidad, iyon ay, isang bihirang lihim na diskarte sa lihim na kalidad, na walang iba kundi ang gintong anteng-anteng na dragon na nagtagumpay siyang gawin ngayon. Gayunpaman, mayroong isang pag-aalala na mayroon siya. Nagtagumpay lamang siya sa pagguhit ng gintong anteng-anteng ng dragon pagkatapos ng pagsasanay ng ilang beses. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya sa oras na ito. Kaya, alam ni Gerald na kailangan niyang kumuha ng pagkakataon. Sa totoo lang, ang paggawa ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa talisman ay hindi isang problema sa lahat kay Gerald. Madali niyang iguhit ang mga pattern. Gayunpaman, alam niyang hindi niya mapatunayan ang kanyang kakayahan ng napakadali. Dahil nais niyang patunayan ang kanyang kakayahan, kailangan niyang humanga sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, natapos ni Gerald ang pagguhit ng anteng-anteng at itinapon ito sa langit. Ang anteng-anteng ay naging isang gininto ang sinag at nawala. Ito ay isang pagkabigo. Pagkakita nito, natigilan si Chase. Siniksik ni Chadwick ang kanyang kilay, dumidilim ang kanyang mukha, at hindi sinayang ni Lloyd ang pagkakataon na mapalala ang sitwasyon. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, dakilang guro. Si Chase at ang kanyang alagad ay namumula. Sigaw ni Lloyd kay Chadwick. Napakalibingan ni Gerald. Alam niya kung ano ang kahihinatnan na dadalhin niya kay Chase kung nabigo siya. Mahusay na guro, sobra akong kinabahan at hindi sinasadyang nagkamali. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Gerald. Kung hindi mo magawa, hindi mo lang magagawa kahit nabibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Mahusay na guro, dapat mong parusahan ng husto si Chase at ang kanyang alagad. Nang marinig ito ni Lloyd, inis na kinulit niya si Gerald at iminungkahi ito kay Chadwick. Napaisip si Chadwick. Sa totoo lang, nahulaan man niya kung ano ang iginuhit ni Gerald sa papel ng anteng-anteng batay sa kanyang mga stroke at pattern at naisip niya na ang gininto ang sinag ay hindi pangkaraniwan. Okay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Matapos ang medyo matagal na panahon, pumayag si Chadwick na bigyan ulit ng pagkakataon si Gerald. Natuwa sina Gerald at Chase nang marinig iyon. Sa kabilang banda, inis na inis si Lloyd at nagtaka kung bakit si Chadwick ay gagawa ng gayong pagpapasya. Sinimulan ni Gerald ang pagguhit ng isang anteng-anteng sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang magtagumpay o kaya ay gagawin siya para sa. Napapikit ng mariin si Gerald. Hindi siya nagmamadali upang simulan ang pagguhit, ngunit hinahanap niya sa kanyang isip kung paano niya iginuhit ang pattern kaninang umaga. Kalimutan mo na lang kung hindi mo magawa. Huwag nang magaksaya ng oras. Nang makita si Gerald na nag-aalanga na ilipat ang kanyang brush, muli siyang kinutya ni Lloyd. Biglang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata at nagsimulang gumuhit sa papel ng anteng-anteng tulad ng hangin. Tuwing kakaiba ang bawat pagguhit ni Gerald sa talisman paper. Samantala, si Chadwick na nanunood ng paraan ng pag-stroke ni Gerald mula sa itaas ay nagulat sa kanyang nakikita. Ito ay hindi mapigilan ni Chadwick na pakiramdam na ang mga stroke at pattern na iginuhit ni Gerald ay tila pamilyar. Sa susunod na segundo, natapos ni Gerald ang pagguhit ng anteng-anteng. Sa sandaling inilapag niya ang kanyang brush, itinapon niya sa hangin ang anteng-anteng. Ang isang makinang nagintong sinag ay nagmula sa anteng-anteng kagad na nag-iilaw sa buong Great Master Hall at isang gininto ang dragon ang lumabas mula sa gininto ang ilaw at pinalibutan si Gerald. Kabanata 1637. Isang anteng-anteng ng perpektong kalidad. Gulat na bulalas ni Chase nang makita ito. Ang gininto ang ilaw ay nagniningning ng maliwanag na may lila na tsina aanod mula sa silangan at napalibutan sila ng puting ambon. Ito ay isang napakagandang tanawin. Tama iyan. Si Gerald ay talagang gumawa ng isang perpektong kalidad na lihim na diskarte sa talisman. Paano ito posible? Si Lloyd, na nakatayo sa gilid, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sigaw niya na nakabukas ang mata. Bagaman hindi siya naniwala, hindi nito binago ang katotohanang tama ito sa paningin niya. Sa parehong oras, si Chadwick ay pantay na nakagulat. Hindi niya inaasahan na makagawa talaga si Gerald ng isang perpektong kalidad na lihim na diskarte sa talisman dahil alam niyang lubos na kahit na siya mismo ay hindi nagawa. Ikaw, paano mo ito nagawa? Tanong agad ni Chadwick kay Gerald. Mahusay na master, patuloy lang ako sa pagsasanay at pagtuklas. Bago ako pumarito, nakagawa na ako ng isang bihirang kalidad na anteng-anteng. Sagot agad ni Gerald. Narinig ang kanyang sagot, tumango si Chadwick sa kasiyahan. Chase, ang iyong alagad ay talagang may talento.
Mula ngayon siya ay magiging isang-isa na ranggo na Talisman Master sa Talisman Hall. Pagkatapos pinuri niya si Chase at binigyan si Gerald ng titulo. Isang-isa sa ranggo na Talisman Master. Nangangahulugan ito na si Gerald ay nagtatamasa ngayon ng parehong katayuan bilang isang tagapagturo at ang kagalang-galang na katayuang ito ay napakahalaga. Kapag natanggap niya ang titulo bilang isang antas na Talisman Master mula sa Talisman Hall, nangangahulugan din ito na ang kanyang katayuan ay magiging napakataas sa buong J-letra. Mahusay na Master, ikaw. Tuldok-tuldok panipi. Si Lloyd ay natural na ang unang tao na ayaw tanggapin ito. Nilapitan niya kaagad si Chadwick na parang may gustong sabihin. Alam ni Chadwick kung ano ang pumapasok sa isipan ni Iliud. Nang hindi hinihintay ang sasabihin niya, pinigilan niya muna siya. Lloyd, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit ang bagay na ito ay naayos na. Sige, umalis ka na ngayon. May gagawin pa ako. Nadama ni Lloyd na walang magawa, ngunit napalunok lamang niya ang kanyang galit at umalis kasama ang kanyang alagad. Tungkol naman kay Chase at Gerald, ang guro at ang disipulo ay labis na natuwa, iniisip na pinaputukan ni Lloyd ang kanyang paa. Pagkaalis sa Talisman Hall, ngumiti si Chase kay Gerald at pinuri siya. Gerald, tutor ka na ngayon sa Talisman Hall. Nakasalalay sa iyong sarili ang iyong hinaharap ngayon. Guro, kahit ako ay naging tagapagturo, ikaw pa rin ang aking guro. Napatingin si Gerald kay Chase nang hindi mapigilan ang tingin habang nagsasalita. Tulad ng sinabi, minsan isang guro, palaging isang guro. Kung hindi dahil sa pagpayag ni Chase na tanggapin siya bilang kanyang alagad, paano niya nakamit ang isang tagumpay? Narinig ang sinabi ni Gerald, mainit ang pakiramdam ni Chase sa kanyang puso. Napili talaga niya ang tamang alagad. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Chase si Gerald upang mag-ulat sa Talisman Hall upang makuha ang badge ng isang one-rank na Talisman Master. Si Gerald ay naging tagapagturo sa Talisman Hall. Kapag naayos na ang lahat, nagpunta si Gerald sa tirahan ng pamilya Zon. Hindi pa nakikita ni Gerald si Nori mula pa noong huling dumating siya, kaya nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya sa ilang araw na ito. Ngayon si Gerald ay pamilyar na napanauhin ng pamilyang Zon, kaya wala nang pipigilan sa kanya na pumasok at umalis. Nang makarating sa hall, nakita niya si Yoshua na kausap ang mayordoma. Master Zon. Pumasok si Gerald sa lobby at magalang na binati si Yoshua. Gerald, nandito ka. Mabilis, halika at may upuan. Kumusta ang iyong pag-aaral sa lugar ng Master Hunt? Nang makita ni Yoshua si Gerald, ang mukha niya ay nagliwanag, at tinanong niya kaagad kay Gerald na may pag-aalala. Kabanata 1638. Wow, ito ang badge ng isang one-rank Talisman Master. Kaya, ikaw ay naging isang tagapagturo. Bago pa man makapag-reply si Gerald, napansin na ni Yoshua ang one-rank na Talisman Master sa kanyang dibdib at nagtatakang nagulat. Madaling makilala ni Yoshua ang badge sapagkat si Chase Hunt ay mayroong isang dalawang ranggo na Talisman Master badge. Opo, Master Zon. Gayunpaman, dapat maraming salamat sa iyo para dito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng napakahusay na pagkakataon na maging alagad ng Master Hunt at makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Si Gerald ay isang taong mapagpahalaga. Tikas lamang na siya ay magpasalamat kay Yoshua. Hindi naman ito big deal. Ito ay ang resulta ng iyong pagsusumikap. Kinawayan ni Yoshua ang kamay kay Gerald habang tumatawa. Ang pagkakita sa tagumpay ni Gerald ay nagpasaya kay Yoshua. Kahit papaano pinaramdam sa kanya na hindi niya tinulungan ang maling tao. Ay tama, Master Zon. Bakit hindi ko makita si Nori kahit saan? Naguguluhan na tinanong ni Gerald si Yoshua. Palaging nanatili si Nori sa tabi ni Yoshua. Gayunpaman, hindi siya kasama ngayon na nagpakaramdam ng sobrang kakaiba kay Gerald. Ngayon na nabanggit mo si Nori, lumabas siya sa ilang araw na ito na sinasabing sasali siya sa isang ekspedisyon sa banal na bundok upang maghanap ng 1,000 taong gulang na Panax Ginseng. Sinagot ni Yoshua ang tanong ni Gerald. 1,000 taong gulang na Panax Ginseng. Ano yan? Naguluhan si Gerald. Ito ay isang sinaunang halaman na lumalaki minsan lamang bawat 1,000 taon. Mas mahalaga ito kaysa sa ginseng. Paliwanag ni Yoshua. Nag-umpisa ito sa pag-uusisa ni Gerald. Ngunit bakit hindi sinabi sa kanya ni Nori ang tungkol dito? Bukod dito, bakit interesado siya sa sinaunang halaman na ito? Kailangang may ilang mga hindi kilalang lihim sa bagay na ito. Guro. Sa sandaling iyon, isang alipin ang nagmumula sa pinto na nagmamadali habang sumisigaw siya para kay Yoshua na nag-aalala. Anong nangyari? Bakit ka ba nababahala? Sumimangot si Yoshua at nagtanong. Ang binibini. Ito ay tungkol sa young lady at ang natitira. Nakilala nila ang isang aksidente sa banal na bundok. Narinig ko lang na mayroong isang avalanche sa banal na bundok kamakailan at maraming nyebe ang nahulog sa tabing bundok. Sobrang nag-aalala ang sitwasyon. Mabilis na sinabi ng alipin kay Yoshua ang balitang natanggap lamang niya.
Natigilan si Yoshua matapos marinig ang balita. Ikaw, hindi ka maaaring magbiro sa bagay na ito. Tandang padamdam panipi. Tinanong siya ni Yoshua na hindi makapaniwala. Ang kanyang anak na babae ay umalis lamang 2 araw na ang nakakalipas at ngayon nakakatanggap na siya ng gayong kakilakilabot na balita. Tunay na mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Tulad ng sinabi niya doon, isang pangkat na mga nakabaluti na lalaki ang pumasok sa pintuan. Ang mga lalaking ito ay mabilis na pumasok sa bahay. Kabilang sa mga ito, mayroong isang pinuno at nakasuot siya ng isang itim na unipormeng militar. Hello, Master Zon. Ako ang kapitan ng hukbo ng J-Letter si Patrick Wang. Narito ako ngayon tungkol sa usapin ng dalaga ng iyong pamilya at ng kanyang pangkat ng ekspedisyon sa banal na bundok. Tumayo si Patrick sa harapan ni Yoshua at sinabi sa kanya ng seryoso ang mukha. Ngayon, alam ni Yoshua na hindi ito peke na balita, ngunit may isang bagay na totoong nangyari sa kanila. Nagbigay ang mga binti ni Yoshua. Sa kabutihang palad, ang kanyang mayordoma at tagapaglingkod na nakatayo sa likuran niya ay mabilis na ay nalalayan at pinigilan na mahulog. Sa kabilang banda, nag-aalala din si Gerald. Tumalikod siya at umalis kaagad sa bahay. Alam niyang kailangan niyang pumunta sa banal na bundok at iligtas si Nori mismo. Sa sandaling umalis siya sa tirahan ng pamilya Zon, tumungo si Gerald sa pangunahing lungsod ng Earth Capital. Kailangan niyang bumili ng ilang mga gamit at kagamitan bago magtungo sa banal na bundok. Kung hindi man ang pagpunta doon ng nag-iisa na hindi handa ay hindi naiiba kaysa sa pagtatanong para sa kanyang sariling kamatayan. Kabanata 1639. Matapos maghanda ng halos 2 oras, kumpleto sa kagamitan si Gerald. Muli siyang bumalik sa tirahan ng pamilyang Zon at nakita niya sina Yoshua at Patrick na aalis na lamang para sa kampo ng militar na pinakamalapit sa banal na bundok. Nang makita si Gerald na bumalik ay labis na nagulat si Yoshua. Naiisip niya dati na ayaw ni Gerald na abalahin ang bagay na ito. Ngunit ngayon nakikita na kumpleto siya sa kagamitan, alam niya na ang huli ay nagpunta upang gumawa ng paghahanda ngayon lang. Master Zon, sana ay may save ko rin si Nori. Tumingin si Gerald kay Yoshua at matuwid na sinabi. Kahit na hindi romantically kasangkot sina Gerald at Nori sa bawat isa, nakita niya si Nori bilang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon na si Nori ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, si Gerald ay hindi maaaring umupo lamang. Kailangan niyang puntahan at iligtas siya. Gerald. Master Zon, matalik kong kaibigan si Nori. Hindi ko siya maiiwan na mag-isa. May nais sabihin si Yoshua, ngunit agad na nag-ambala si Gerald. Narinig ang mga salita ni Gerald, naramdaman ni Yoshua ang init sa kanyang puso, iniisip na ang kanyang anak na babae ay nakagawa ng isang mabuting kaibigan. Dahil may balak si Gerald na gawin ito, natural na pipiliin niyang oo. Kapitan Wang, maaari ba siyang sumali sa misyon sa pagliligtas? Pagkatapos ay tumingin si Yoshua kay Patrick na nakatayo sa tabi niya at humiling. Sinulyapan ni Patrick si Gerald. Matapos mag-atubili ng ilang segundo, tumango siya. Oo, kaya niya. Maraming salamat, Kapitan Wang. Nagpasalamat din si Gerald kay Patrick. Nauna niyang naisip na hindi sasang-ayon dito si Patrick, ngunit ngayon mukhang hindi ito ang kaso. Hindi nagtagal nakarating sila sa pansamantalang kampo na ilang milya ang layo mula sa banal na bundok. Dahil ang panahon at kalagayan ng banal na bundok ay napakahirap ngayon, ang pangkat ng pagsadyap ay hindi makalapit dito. Alang-alang sa kaligtasan, maaari lamang silang magtayo ng isang pansamantalang kampo na ilang milya ang layo mula sa bundok. Nang makarating sila sa kampo, isang pangkat ng mga kalalakihan ay nagtitipon-tipon na sa paligid ng isang mesa at tinatalakay ang plano sa pagliligtas. Halika, ipakilala kita. Siya ay isang dalubhasa sa eksperto sa ekspedisyon, si Questlin. Ito ay isang dalubhasang medikal, si Caleb Waller. At ito ay isang geologist, Malcolm Lage. Sa sandaling lumakad si Patrick sa kampo, ipinakilala niya ang tatlo na nandoon na kay Gerald. Si Gerald Crawford ito. Siya ay magiging isa sa mga miyembro ng rescue team sa oras na ito. Saglit na bati sa kanila ni Gerald. Ano ang iyong kadalubhasaan, Brother Crawford? Ang paglalakbay sa banal na bundok sa oras na ito ay hindi isang simple. Tanong agad ni Quest kay Gerald. Wala akong alam. Kalmadong sagot ni Gerald. Narinig ito, agad na nagkok ang kanilang mga kilay at nagbigay ng hindi masamang tingin sa kanilang mga mukha. Kapatid Crawford, kung wala kang alam, sa palagay ko hindi ka dapat sumali sa rescue mission sa oras na ito. Wala kaming sobrang lakas na mag-aalaga sa iyo. Iminungkahi ni Quest kay Gerald na may tono na hindi pumapayag. Ang mga miyembro ng pangkat ng pagsadyap ay kadalasang eksperto sa ilang mga lugar, kaya tiyak na ayaw nila ang isang taong walang alam na sasali sa kanila. Narinig ito, hindi mapigil ang sumimangot ni Gerald. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magmumura sa kanya.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ang pangangalaga mo o ang iyong tulong. Mas dapat mong alagaan ang inyong sarili. Hindi gustong mapalabasan pinabulaanan ni Gerald. Pagkatapos nito, lumingon si Gerald at lumabas ng tent. Naglakad siya patungo sa isang open space at naupo, nag-iimpake at nag-check ng kanyang kagamitan. Ang Quest at ang natitira ay ayaw mag-abala tungkol kay Gerald. Para sa pinakamahusay na sinabi ni Gerald na kaya't hindi nila alintana ang buhay o kamatayan ni Gerald. Kabanata 1640. Ang banal na bundok ay ilang libong metro sa taas ng dagat. Kung mas mataas ang bundok, mas mababa ang temperatura at presyon ng atmosfera. Bukod dito, ang kalagayan sa bundok ay napakahigpit ngayon. Ang hangin ay mabangis at ang nyebe ay malakas. Napakapanganib nito. Sa makatuwid, masasabing ang misyon sa pagsadyap sa banal na bundok sa oras na ito ay lubhang mapanganib. Lahat dahil magkakaroon ng isang hangin ng force 6 pati na rin ang isang snowstorm ngayong gabi, nagpasya kaming itakda ang oras ng pag-alis sa alas 7 bukas ng umaga. Inaasahan kong makapagpahinga ng maayos ang lahat ngayong gabi upang makatipid ng iyong lakas. Hindi nagtagal, dumating si Patrick at inilahad kay Gerald at sa iba pa. Ngayong gabi ay magiging isang walang tulog na gabi. Habang tumatanda na ang gabi, si Gerald ay nakasandal lamang sa kanyang backpack at ipinikit ang kanyang mga mata para sa isang maikling pahinga. Doon lang may narinig siya. Binuksan kaagad ni Gerald ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng camp na Quest at ang dalawa pa ay nanatili. Nakita niya ang dalawang figure na lumabas palabas ng tent at maingat silang kumikilos. Sa kadiliman, kitang-kita ni Gerald ang mukha ng dalawang lalaking ito. Sila ay walang iba kundi ang Caleb Waller at Malcolm Lage. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng katahimikan. Hindi niya inaasahan ang dalawang tao na pinagtutuyaan siya kaninang hapon na magtatangkang tumakas. Ito ay talagang napahiya. Matapos mag-isip ng sandali, bumangon si Gerald at tahimik na lumapit sa kanilang dalawa. Saan kayo pupunta? Sa susunod na sandali, tinanong ni Gerald na lumitaw sa likuran ni Caleb at Malcolm. Halos takot sila sa kamatayan ni Gerald. Sobrang laking gulat nila kaya nahulog sila sa lupa. Ikaw, bakit hindi ka natutulog na nakikita na nasa kalagitnaan ng gabi ngunit sa halip tinatakot mo ang mga tao dito? Napatingin si Caleb kay Gerald at sumigaw ng nanginginig na boses. Ha, kung natutulog ako paano ko makikita ang pagtakas mong dalawa? Ngumisi si Gerald at nginisyon. Ikaw, huwag sir-an ang mga tao rito. Sinusuri lang namin ang panahon. Sa sinabi ni Gerald, nagkalitan ng tingin sina Malcolm at Caleb at pinabulaanan na itinuturo ang mga daliri kay Gerald. Ayaw mo pa ring aminin. Ang kahihiyan. Pag-click. Sa sandaling iyon, nagsindi ang mga ilaw. Si Patrick, Quest, at ang iba ay lumabas kaagad sa mga tent. Ginaising sila ng ingay sa labas. Ano ang mali? Lumapit sa kanila si Patrick at tinanong. Kapitan Wang, mukhang hindi mo inayos ang iyong mga kalalakihan na magbantay sa gabi. Ang dalawang ito ay nasa kalagitnaan ng pagtakas at naabutan ko silang namula. Hindi ito itatago ni Gerald para sa kanila at sinabi niya dito kay Patrick na mapaglaruan. Nang marinig siya ni Patrick, dumilim ang mukha niya. Swish! Isang figure ang sumugod, kinuha ang mga kwelyo ng mga shirt ni Caleb at Malcolm. Ito ay si Questlin. Galit na tumingin siya sa kanila. Mga duwag kayo, paano ka nakakatakas? Ituturo ko sa iyo ng magandang aralin. Galit na umungal na Quest at nais na talunin sila. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Patrick at ng iba pang mga lalaki sa oras. Kung hindi man sina Caleb at Malcolm ay napunit ng Quest. Walang inaasahan na mangyayari ito. Kayong dalawa, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinahinto ni Patrick si Quest at tinanong habang malamig na nakatingin sa kanila. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.